O ano yan niya, Mr. Maravillas? Parang masayang masaya ka ngayon. Pagkabungan pa lang sa camera. Piyesta po ang ating mga mamamayang Pilipino, mga Marcos loyalist lalo na po. Siguro alam na po ninyo yung breaking news. Nag-resign na po si Inday. Tinapla na rin mga kababayan. Finally, nag-submit ng kanyang resignation si Inday as DepEd Secretary and Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ito po yung balita release ng Presidential Communications Office. Yan na niya, Mr. Maravillas, yung resignation ni Inday as DepEd Secretary. Tinanggap ba agad ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Matik po. Sabi ko sa inyo, tama yung ating mga analysis. Inihintay lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magkusa na mag-resign po si Inday. Sabi dito sa Inquirer, Marcos accepts Sara Duterte's resignation as DepEd Chief. Kasi po, wala man achievement si Inday. Wala focus sa trabaho. Wala man kasing alam sa DepEd. Bakit kasi anya, Mr. Maravillas, si Inday yung pinili ng ating Pangulong Bongbong Marcos na DepEd Secretary? Di ba niyan gusto ni Inday? Defense Secretary, yung posisyon ni Gibo Teodoro. Delikado po. Matalino po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyang pro-China. Pagkatapos, kaya nga gusto ni Inday yung defense portfolio. Ibibigay ba yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Inday Sara? Di ba hindi? So, ang ibinigay sa kanya, DepEd. Kasi alam ng ating Pangulong, gawan na talaga, Mr. Maravillas. Sinukat ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung talagang bilang abogado naman po si Inday sinukat yung galing ng Vice Presidente ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba sabi niya, tiwala niya ako sa iyo, kayang-kaya mo yan. Hindi pala kaya. Anyway, bigay ko muna sa inyo mga kababayan yung istorya before nating pag-usapan. Sabi diyan sa release ng balita 1 hour ago ng Presidential Communications Office at 2:30 p.m. at 2:21 pala at 2:21 p.m. today, June 19, 2024, Vice President Sara Duterte went to Malacanang and tendered her resignation as member of the Cabinet, Secretary of the Department of Education, and Vice Chairperson of the NTF-ELCAC effective July 19, 2024. Bakit niya, Mr. Maravillas, hindi pwede ngayon na? Hindi man po pwede kasi hindi man po pwedeng ura-urada. Ganyan sa pag-file ng resignation po. To give time, mga kababayan, kahit sa pribado po. Pero yung iba, nag-i-hold na. Malamang yun din na gawin ni Inday habang it is effective July 19, next month pa po, 2024. Hindi naman yan magtatrabaho pa. Kahit nga po nung hindi pa nagre-resign. Ganon din po. Ang nagtatrabaho po, yung kanyang mga undersecretaries, assistant secretary. Kahit nga po pagsagot lang ng mga katanungan ng congressional hearing ng kanyang budget. Ang nagdi-defend po, hindi man siya. Kundi yung kanyang undersecretary. So wala man, parang wala din parang wala man ding DepEd secretary tayo. Parehas yung epekto. O ngayon, sabi diyan, she declined to give a reason why
she will continue to serve as Vice President. Siyempre, elected siya Vice President. Pero resign na siya as DepEd Secretary and NTF ILCAC Vice Chairperson. We thank her for her service, sabi po ng Presidential Communications Office. Yan, official statements po ng Presidential Communications Office. Bakit adya, Mr. Maravillas? May serbisyo ba si Inday? Sabi ng Presidential Communications Office, we thank you, Anya. We thank her, Anya, for her service. Di mayroon man siguro, although tayo na mga mamamayang Filipino, parang wala man po. Kay Kibs, mayroon. So ano, Anya, Mr. Maravillas, yung mangyayari niyan, pwede na siyang bumuelo, maglini-lini. Di ba? Kung anong ginagawa ni Leni Robredo noon as Vice President kay tatay niya, kay Digong, mag-full blast na siya. O ngayon, sabi nga po natin, mga kababayan, hindi man lang pinigilan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, matik agad, tinanggap. Igawan niya, Mr. Maravillas, sa totoo lang, iniintay na lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos nga na mag-resign si Inday. Pinaringgan na nga noong una. Pero tama yung analysis natin, hindi siya tatanggalin po. Iintayin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magkusa siya. Pero yung pressure sa kanya ay dadagdag, inanapan ng performance, pinaringgan, nang tanungin siya kung ano yung base sa pagtanggal. I mean, nung tanungin siya tungkol kay Inday, kasi, di ba, bad shot na yung ating First Lady sa kanya. Ito po, yung reaction noon ni President Bongbong, PBBM defends BP Anyo against fresh ouster calls. Ito po, nung siyempre, sige nang linilini po ni Inday at nagka-diferensya na po with First Lady Lisa Marcos na nabad shot na nga po. O ngayon, tinanong siya kung ano yung masasabi niya tungkol sa kanyang DepEd Secretary. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, she does not need may assurance. She knows that. When asked if he will give assurance to the Vice President that she will keep her post, the President also said that the Vice President will remain as Education Secretary niya. Noong April ito, April 23, 2024, sabi ng ating Pangulo, the Vice President niya will remain as Education Secretary, adding that cabinet members niya will only be removed from their posts if they are inefficient or corrupt. Any of the cabinet secretaries niya will be replaced pag hindi na nila ginagawa yung trabaho nila, sabi ng ating Pangulo. All the other things are not part of the discussions. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka na namin. O hindi talaga marunong o corrupt, di ba? Tatanggalin ka na namin. Hindi naman ganon si Inday Sara, sabi po ng ating Pangulo. Sa akin mga kababayan, yung statement na yon ng ating Pangulo, parinig sa kanya na ito yung standard ko. Ito ang pagbabasihan natin. So that adds pressure siyempre. Lalo't wala man talagang alam po sa DepEd, sa trabaho ng DepEd, si Inday. So hindi man siya po sinibak, mga kababayan. Inintay na lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-tender ng kanyang resignation. At nang mag-resign ngayon po, matik. Hindi man lang po pinigilan ng ating Pangulo. Pinanggap agad po ng ating Pangulo yung resignation ni Inday. Yan po, mga kababayan. No? Marcos accepts Sara Duterte's resignation as DepEd Chief. Matik! Sabi po sa press release sa interview kay Press Secretary Chiloy Garafil, yes, anya, accepted. Press Secretary Chiloy Garafil told reporters when asked if Marcos accepted
Duterte's resignation. Automatic po, wala nang isip-isip pa, second thought, or kausapin man lang mo na bakit BP, anong problema na kahit nga ang sama-sama ng ginagawa sa akin ng pamilya mo, inulit naman noong nausog rally sa Angeles City, si Baste, nag-resign ka pa rin. Wala man lang ganun po. Matik yung reaksyon ng ating Pangulo. Accept po agad. O di niya, Mr. Maravillas, ang expectation mo niyan? Ano niyang gagawin ni Inday? Magpo-full blast na to po. Sasama na siya actively. Malamang mga kababayan, sasama na siya actively doon sa mga kapatid niya at tatay niya na nananawagan para sa resignation ng ating Pangulo. Kasi nga po, hindi na makapaghintay sila. Gusto agad palitan yung ating Pangulo. At iluklok po si Inday. Siyempre si Presidente siya po. Siya ang magiging beneficiary. And because of that, resignation na tinanggap agad mga kababayan ng ating Pangulo, mag-intensify po sila ng pag-atake, paninira sa Administrasyong Marcos. Adi wow, yan kung maniwala sa inyo, yung ating mga mamamayang Filipino. Kung hindi, hanggang 2028 kayo na magiging bleeding hearts. Tama ba? So, hanggang huling niya, Mr. Maravillas, talagang no comment pa rin si Inday. Pati doon po sa reason niya kung bakit siya nag-resign. Walang rason, no comment. Basta nag-submit siya, mga kababayan ng resignation. Wala man lang na rason, mga kababayan, na iniligay. Tulad ng mga ibang members ng cabinet na ang ginagawang rason po, kung hindi may sakit, kung ano-anong mga sinasabing rason. Pero si Inday, walang rason. O ngayon, idagdag ko na rin lang ito mga kababayan na balita. Binakbakan si Inday ng akbayan dahil sa patuloy na no comment sa issue ng West Philippine Sea, lalo't may latest na incident po na nangyari na nag-result sa severe injury ng isang Navy sailor at pagkasugat ng mga kasama. Ayan sabi rito, BP Duterte Islam for silence amid injuries in latest Ayungin incident. Sabi po ni Rafaela David, Chief Convener po ng grupo that led civilian missions in the West Philippine Sea twice, Duterte's refusal niya to comment on the matter is opposite to her immediate statement about the serving of an arrest warrant against fugitive religious leader Apollo Quiboloy. Matik din pagdating po kay Quiboloy. Matik po ang kanyang statement. Saklolo agad po kay Pacquiao. So sabi po ni David, our kababayans were harmed by foreigners in our territory, yet Vice President Sara Duterte remains quiet. Sabi ni David na presidente po ngayon ng akbayan. Anong leader niya itong si Inday Sara? Anong klaseng leader niya siya? David continued, when it is about China's acts of violence against our citizens in the West Philippine Sea, BP Sara Duterte has turned down her volume to zero. But when it comes to standing up for friends like Apollo Quiboloy, she flips the switch to full volume. May komento agad siya. May video release kaagad mga kababayan si Inday. Basa agad-agad ng kanyang mensahe. ng kanyang statement po. Tinawag pa ni David, mga kababayan, yung China's actions as vile and barbaric niya. Pero tahimik si Inday. Ngayon, panawagan ni David na dapat niya patalsikin na yung China's ambassador over the incident as well as the surrender of its personnel responsible for causing serious harm. China must be held accountable for this appalling transgression
sabi po ni David. Anyway, tingnan natin kung ano yung magiging aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lalo't sabi mga kababayan, may mga armas na kinumpiska at inakyat na mga kababayan yung ating vessel. Inakyat ng mga Chinese. Ayan man lang po, mga kababayan, ang ating mga breaking news ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.